Welcome sa ating training, paano mag-handle ng rejection at objection. Para alam ko na nakikita niyo yung aking screen, i-type niyo dyan, i-comment niyo dyan kung ano yung nababasa niyo, yung kulay pula. Yan. Although binasa ko na, pero para malinaw lang din sa akin na nakikita niyo yung aking screen, i-comment niyo dyan mga kauno Premier. I-type mo dyan, ano yung nababasa mong kulay pula. Yan, yung dalawang words. Kasi yan yung popokusan natin ngayong araw na 'to. Sige nga, tingnan nga natin kung malinaw ba yung mga mata ng mga ka-entrepreneur natin, mga kanegosyo natin. Ano yung nababasa mo diyan sa screen mo? Yung kulay pula. Yun 'no, rejection at objection. Marami ba kayong na-e-encounter na ganyan? Na-experience niyo ba yan? Yan ba yung nagpapahirap sa inyo? Yan ba yung nagpapa-low moral sa inyo? Yan ba yung excited na excited ka tapos bigla kang ire-reject? 'Di ba? Tapos puro objection na lang ang makukuha mo sa mga kausap mo at pinaka-worst pa ang nagre-reject at nag-o-object sa'yo mga kakilala mo, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapitbahay, 'di ba? Ito nga yung sinasabi nila na minsan yung malapit sa'yo, minsan yun pa yung nagre-reject sa inyo. Meron akong sasabihin about diyan. Naging culture na kasi yan na parang negative agad ang tingin ng mga ka-entrepreneur natin, mga kanegosyo. Pagdating sa pagnenegosyo nila, akala nila negative agad yung family nila, negative agad yung mga kakilala nila. So dito tuturuan ko kayo na hindi sila negative, hindi sila hindi support sa'yo, nagwo-worry lang sila sa'yo, okey? Tuturuan kita ng tamang mindset. Tuturuan kita paano mo siya i-ha-handle, 'yan. Yung lahat kasi ng sitwasyon 'pag hindi mo siya na-handle, ikaw ang talo. So maganda ba 'yun? Tuturuan ko kayong paano i-handle yung ating emosyon, 'yan. So sa social media, post tayo ng post, market tayo ng market, PM tayo ng PM. And kahit ano diyan sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, sa Instagram, 'pag meron kang nakakausap, lagi silang may concern. Do you agree? Sige nga, type agree kung agree. Sino dito nagma-marketing sa Facebook? I-type mo nga diyan, "Coach, ako nagfe-Facebook marketing." Kung ikaw naman nagti-TikTok, i-comment mo diyan, "Coach, ako nagti-TikTok marketing." Kung ikaw ay nag-you-YouTube, i-type mo diyan, "Ako po coach, nag-you-YouTube marketing ako." Kung ikaw naman Instagram, lagay mo diyan, "Instagram marketing." So kahit ano diyan sa apat na ginagamit mo for marketing, kapag gumagawa ka ng contents, mapa-share, mapa-video or picture, 'di ba? 'Pag nagpo-post tayo ng normally sa negosyo, puro rejection at objection ang natatanggap. Tama ba ako? Sige nga, type agree kung agree nga, kung tama ba yung sinasabi ko, tama ba yung tinatanong ko sa inyo, 'di ba? Kaya nahihirapan yung mga ka-entrepreneur natin, mga kanegosyo natin. Kasi akala nila lahat ng mga comment is negative. So, yung mindset nila, 'pag may negative, next, 'di ba? 'Pag may concern, next, 'di ba? 'Pag nagsabi lang ng networking, "Ay, ayoko nito, negative 'to." 'Pag nagsabing scam, "Ay, ayoko, negative 'to." 'Pag sinabing pyramiding 'yan, 'di ba? "Ay, ayoko, negative 'to." 'Pag sinabing wala akong pera, "Ay, next na lang ako." Maraming gano'n. Kaya nangyayari sa inyo mga ka-entrepreneur, mga kanegosyo, kaya kayo nahihirapan kasi next kayo ng next. Hindi niyo ba napansin lahat ng kausap natin, lahat 'yun gano'n ang reaksyon. Eh, kung gano'n ang lahat ng reaksyon tapos ikaw sanay kang mag-next, next, 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 mapapagod ka, 'di ba? 'Pag paulit-ulit gano'n mapapagod ka. Which is, ako na mismo nagsasabi dito sa training natin, normal 'yon. Sige nga, i-type mo nga diyan, normal ang rejection, normal ang objection. Alam niyo ba sa mga matatagal na sa ganitong negosyo natin, gustong-gusto namin ng objection, gustong-gusto namin ng rejection. Kung ang mindset ng mga bago 'pag may objection at rejection,
ang mindset nila negative yun, uulitin ko, wala ka talagang mapapasali. Kasi ang mindset mo agad, ang tingin mo sa kanila, okay, ang expectation mo agad sa kanila is negative. Uulitin ko para mas maintindihan nyo. Normal ang rejection at objection. Kung hindi ka nakaka-attend ng ganitong training, araw-araw hahataw ka. Araw-araw may makakausap ka. Araw-araw merong mag-o-object sa'yo. Eh di araw-araw, next ka ng next. Eh dahil lahat nga sila ganun, kung ang attitude mo ay next, 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 nagpapagod ka sa wala. Naiintindihan nyo ba ako? Hindi ako galit Dinidiin ko lang. Kasi, kaya nahihirapan yung iba, hindi nila alam na normal yun. Alam mo anong tawag dapat dyan? Kung negative ang tingin mo dyan, tanggapin mo na ngayon. I-accept mo na ngayon. Lahat ng merong objection at rejection, normal. Lahat ng may rejection at objection, ang tawag po dyan ay, isulat nyo to ilagay nyo sa dingding, ilagay nyo sa notebook, ilagay nyo sa notes nyo. Lahat ng rejection at objection ay normal at ang tawag dyan ay buying signal. Ulitin ko. Ang tawag dyan ay buying signal. Kasi nga, i-type nyo nga dyan kung narinig nyo. I-type nyo kung clear ba na narinig nyo. Buying signal. Talaga, coach? Pag may rejection tsaka objection, ang tawag dyan buying signal. Diba ano yan? Diba dapat next? Diba signal yan para mag-next? Uulitin ko, normal nga yun. Kung hindi mo haharapin, kung hindi mo i-handle, wala kang mapapasali. Wala kang magiging resulta. So dapat tanggapin mo ngayon sa sarili mo na ang objection at rejection ay buying signal. Ano ibig sabihin, coach, ng buying signal? Senyalis. Tagalog yun, no? Signal. Okay? Yan yung sinasabi na kapag may concern, kapag may objection, kapag may question, kapag na-handle mo yan, kapag nasagot mo ng tama, pag nasagot mo ng tama, pag nasagot mo ng tama, kaya paulit-ulit ko sinabi yung nasagot mo yung tama. Pag nasagot mo ng tama, dun siya sasali. Pag nasagot mo ng tama, yung mga question niya, dun siya bibili. Eh coach, na-experience ko nga, lahat ng tanong niya, sinagot ko naman. Pero ba't ganun, coach? Hindi pa rin sumali. Hindi pa rin bumili. Nangyayari ba? Nangyayari? Yung sagot ka ng sagot sa tanong ng prospect mo, nangyayari ba yun? Tama yun, sumasagot ka. Ang mali, sinasagot mo mismo yung tanong niya. Kaya dito sa training natin, ituturo ko sa inyo paano yung tamang pagsasagot. Tamang pag-handle. Yan. O, nagkakaroon ba ng idea? Lumilinaw ba? Okay? Natututo ba kahit papaano sa simula pa lang na ang objection at rejection, positive yun. Kasi buying signal yun. Ibig sabihin, nagbibigay siya sa iyo ng signal na sige, may potential na mag-go ako, pero sagutin mo muna itong mga concerns ko. Sagutin mo muna itong mga katanungan ko. Yan. O, nangyayari ba sa inyo yung gano'n? Sagot kayo ng sagot, tapos at the end, sasabihin sa inyo yung magic word. Ano yung magic word? Sige, i-PPM na lang kita pag sasali na ako. I-message na lang kita. Itatanong ko muna sa asawa ko. Wala pa akong pera Sa sahod na lang. Di ba? Nangyayari ba yan? Pagod ka ng pagod, di ba? Wala din naman palang mapapala. So dito, tuturuan kita paano sumagot. Yan. Kaya mga ka-entrepreneur, mga ka-negosyo, kung meron kang kakilala na hirap sa gantong topic, hirap sa pagnenegosyo dahil puro objection at rejection, i-share mo sa kanila itong training natin. Itag mo itong video natin sa kanila. Okay? Oh, ito ang i-expect nyo sa akin ngayong araw po nito. Ano ang matututunan nyo dito? Number 1, ang matututunan nyo sa akin, 3F.
I-comment mo nga dyan 3F. Bibigyan ko kayo ng guidelines, mga ka-entrepreneur, mga ka-negosyo. 3F. Ano yung 3F, coach? Mamaya, sasabihin ko. Ang matututunan nyo pa, totoo ba ang palusot? Okay, totoo ba at palusot na objection? For example, sinabi niya ganyan. Malalaman nyo kung totoo yun. Tapos sinabi niya ganito. Malalaman nyo kung palusot. So tuturuan ko kayo kung paano nyo malalaman kung totoo o palusot ba. Para hindi kayo nahihirapan. Okay? 3F. Pangalawa, ang matututunan nyo ay kung totoo ba o palusot ang objection. O next, mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Yan. Mga dapat at hindi dapat gawin sa pag-handle ng objection at rejection. O yan yung pangatlo. O sige nga, i-type nyo nga dyan, ano yung una nyo matututunan? 3F. Pangalawa, ano yung matututunan nyo? Totoo at palusot ba yung objection? Pangatlo, mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Okay? Tapos, yung 2 types of objection. Yan. At iba pa. Yun, no? Game na ba? Ready na ba? Excited na ba? Excited na ba harapin lahat ng nagne-negative sa'yo? Excited na ba lahat kausapin ng nagre-reject sa'yo? Excited na ba lahat? Pag tinapos mo tong training na to, ituturo ko sa inyo yung top secret na kahit sinong kausapin mo, kaya mo. Kaya mong mapapay-in, kaya mong mapabili, kahit nagsisimula ka pa lang, at kahit wala ka pang resulta. Ayan. Kasi bibigyan kita ng guidelines. So, nakikita ko, nagtatype na kayo ng excited. So, let's start our training. Ready na ba? Ready? Sige, type ready. How to handle rejection and objection. Coach, paano nga ba yan? Simple lang. Ano yung nababasa nyo sa screen? Ano yung nakikita nyo? Para malaman ko na nandito ka sa part na to, i-comment mo dyan. I-type mo kung anong nakikita mo. Yan. Emotion. Yung mga nagre-reject, yung mga nag-o-object, ano sila? Kalaban o kakampi? Yung mga nagne-negative sa'yo. Yung mga hindi naniniwala sa'yo. Yung mga nagdi-discourage sa'yo. Yung bang puro objection ang binibigay sa'yo. Ano siya? Kalaban o kakampi? Sige nga. Ano siya? Kalaban o kakampi? Marami nagsasabi, kalaban. Marami din nagsasabi, kakampi. Yan. So, dapat ang tingin nyo sa kanila ay kalaban. Yan. Kalaban yan. Kaya, kinakalaban mo. Di ba gano'n yung pyramiding yan? Scam yan. Lolokoy mo lang ako dyan. Hindi Ano nga to legit na legit. Legal na legal. Ito nga yung mga permits, Di ba? Papakita mo lahat. Di ba? Nagiging defensive ka. Kasi ang tingin mo sa kanya, kalaban. Pag sinabing di naman totoo yan, wala namang kumikita yan. So ikaw naman, magiging defensive ka. Ang gagawin mo, ipapakita mo lahat ng kumikita, ipapakita mo lahat ng cheque, di ba? Ipapakita mo lahat ng proof. So, nangyari, kalaban na naman. Yan. Itong emosyon. Siyempre, pag nare-reject tayo na o-object, emosyon, tayo. Ano yan? Kalaban o kakampi? Kalaban ba natin yan o kakampi? Pag nalulungkot ka, pag nagagalit ka, nabwisit ka dun sa kausap mo, bahala ka, mamatay ka mahirap, di ba? Basta ako, payaman, di ba? Ganun ang mindsetting ng iba Positive thinking ika Di ba? Normally, ang emosyon natin, kalaban din yan. Okay? Ito sikreto.
lahat ng kausap natin, lahat ng negative sa paligid natin, pati emosyon natin, lahat yan kalaban. Ngayon, para hindi ka mahirapan, mga kanegosyo, dapat maging kakampi mo sila. Normal, kalaban yan, pero dapat maging kakampi mo sila para di ka mahirapan. At yun yung isa din sa ituturo ko sa inyo ngayon, paano nyo magiging kakampi yung mga prospect nyo na negative. Paano nyo magiging kakampi yung emosyon mo na laging nalolomoral, laging nalulungkot, laging nadi-discourage kasi maraming hindi naniniwala. Kung ang problema mo ay post ka ng post at walang naniniwala, PM ka ng PM pero sinisinzone ka at binablock ka, message ka ng message pero puro rejection at objection ang nangyayari sa inyo, para sa inyo tong training na to. Oh, ano ba ang na-experience nyong rejection at objection, mga kanegosyo, mga ka-entrepreneur? Tignan ko nga, i-comment mo nga dyan. Coach, ako na-experience ko na rejection nung nagsimula ako sa asawa ko. Nagalit siya kasi sumali ako nang hindi ako nagpapaalam sa kanya. Kwentuhan nyo nga ako yung ganong rejection ba, yung ganong discouragement. Coach, ako yung unang invite ko, kaibigan ko. Best friend ko pa naman yun, coach. Kasi nung naintindihan ko, coach, na sabi mag-ano lang daw ng 4. Eh, syempre, best friend ko yung coach. Kaya siya una kong in-invite. Kaso coach, ang nangyari, yung kaibigan ko, siya pa yung unang nag-reject sa akin. Siya pa yung unang tumawa sa akin. Yan. Sige nga, kwentuhan nyo nga ako doon. Babasahin ko yan. I-comment nyo nga dyan. Tapos, sabihin mo rin kung ano yung na-encounter nyong objection. Coach, ako, ang unang objection ko, nung nag-invite ako, sabi ko, extra income. Ang unang tanong sa akin, networking ba yan? Coach, ako, nung nag-post ako ng cheque ko, ang daming tumawa. Di ba? Payaman, payaman. Eh, yung cheque ko, ang liit pa lang naman. Kaya ang daming tumawa sa akin. Imbes na ang daming maging positive kasi umincome ako, kaso dahil maliit, nagsisimula pa lang ako, puro objection ang nag-comment. Nawalan tuloy ako ng gana. Yung nanay ko, yung tatay ko, pinapaalis na ako sa bahay kasi wala akong kwenta. Ginagabi ako, di ba? Na inaabot ako ng madaling araw, di ba? Kumbaga, pupunta ako ng bahay para kumain lang, matulog lang. Coach, yun po yung na-experience ko. Kwento mo dyan. Kasi magiging kwento yan soon. Okay? Kasi pag natutunan nyo to, for sure, magbabago yung result nyo. Kasi magiging tama na. Hindi ko sinasabing mali yung ginagawa mo ngayon, pero parang gano'n na nga. Kung nahihirapan ka pa rin sa negosyo mo, mali ang ginagawa mo. Okay? But disclaimer, itong sasabihin ko sa inyo, siyempre, more than 10 years na ako nagnenegosyo. More than 10 years na marami nagne-negative sa akin, nagre-reject sa akin, nag-o-object sa akin. Pero sa totoo lang, sa 5 taon, di ba siyempre kalahati, half-half. Sa 5 taon, nahihirapan din ako. Sa 5 taon, muntik na rin ako sumuko. Pero after nung nilabanan ko siya pang 6 years ko hanggang ngayon, alam mo, yung ituturo ko sa inyo mga kanegosyo, ako na ang tumatawa sa mga hindi naniniwala. Tapos ako pa yung nagha-handle ng conversation. Binabalik ko lang. Okay? Ito yung ituturo ko sa inyo. Okay? So again, kwentuhan nyo ako, ilagay nyo dyan para madagdag yan sa reason why ko kung bakit ko kailangan turuan. Tapos ikwento nyo rin mga kanegosyo, mga ka-entrepreneur. Ano yung paraan nyo? Ano yung ginawa nyo? Paano nyo na-handle? Paano nyo sinagot? Paano nyo ginawa? Again, i-comment nyo dyan, paano nyo po ginawa. Okay? And sasabihin ko sa inyo yung mga common mistake sa pagsagot ng mga objection at rejection. So, syempre, sasabihin ko sa inyo yung most common mistake. Dapat, hindi nyo nagagawin to. Okay? Dapat, okay na after ng training. Kasi alam nyo na eh.
'Di ba? Clear ba ako do'n? Ituturo ko sa inyo pero dapat gagawin niyo. Ituturo ko sa inyo, i-she-share ko sa inyo yung matututunan niyo, pero dapat gagamitin niyo. Klaro ba 'yon? Okey bang deal natin 'yon? Kasi marami sa atin aral ng aral 'di naman nagte-take action. Sinasayang yung mga oras niyo. Eh, di sana manood na lang kayo ng Netflix, manood na lang kayo ng YouTube na puro katatawanan. Ipu-push pa kitang gano'n, kaysa nag-a-attend ka ng training hindi mo sineryoso, 'di ba? Ginagawa mo lang entertainment, ginagawa mo lang nagbabasa ka lang ng comments ng iba. Ta's after ng training sasabihin mo, "Grabe, grabe ang galing, galing." Tapos ang gagawin mo wala. Anong tawag sa'yo? Ako na mismo magsasabi sa'yo, ang tawag sa'yo ay i-comment mo na lang diyan kung anong gusto mong tawag sa'yo kapag hindi mo ginawa yung training, 'di ba? Hindi ako mahigpit, sobrang higpit lang. Kasi ayoko masayang yung oras mo, okey? Ako hindi masasayang oras ko, bakit? Unang-una, naka-record 'to, 'di ba? Kahit i-upload ko everyday 'to, maraming manonood. Marami akong matutulungan. Nagawa ko yung goal ko, na i-share yung learnings. Eh, ikaw, attend ka na nga din ng training tapos hindi mo gagamitin, eh, di sayang ang oras mo, na ayaw ko naman mangyari yun, okey? Oh, ngayon, number one na ginagawa ng karamihan lalong-lalo 'pag bago, huwag kang mag-alala, 'pag bago ka, normal 'yan. Pero hindi normal kapag alam mo na dapat mong gawin tapos hindi mo pa ginawa. Number one Number one, nagsisinungaling. Number two, akala nila 'pag may objection ay negative na agad. Number three, natatakot, okey? At nagiging defensive. Oh, paano naging common mistake 'yang, coach? Nagsisinungaling, number one. Dahil nga ang thinking nila 'pag may objection ay negative, ang nangyayari, puro kasinungalingan yung pino-post. Puro kasinungalingan yung sinasabi. Marami tayong nakikitang mga ganyan, nagpo-post hiring, job offer, ba? Open for part-time, okey? Hindi ko inaano 'yun, diskarte nila 'yun, pero mali, eh. Alam nyo ba, pagsisinungaling 'yun. Alam nyo ba, panloloko na rin 'yun. Kasi marami kayong sinasayang na oras. Oras mo at oras ng kausap mo. For example, nag-post kayo, hiring. Eh, dahil ang daming tao ngayon naghahanap ng trabaho. So, dahil nakita yung post mo, mag-a-apply. Tapos ikaw naman, dahil gustong-gusto mo may makausap, ang gagawin mo, ise-set mo ng appointment. 'Pag nag-set kayo ng appointment, kawawa naman yung tao kasi nag-prepare ng mga documents, nagpagupit pa, nagpa-rebond pa, nagpakulot pa, nag-makeup pa, nagdamit pa. Tapos pagdating dun, 'di ba, iba pala yung o-offer mo. Kaya maraming nagagalit sa industriya kasi mali agad ang ginagawa. Hindi, coach, 'pag nandun na kaya ko ng mindsetin 'yan, mapapa-pay ko na ganyan, ganyan. Totoo yun, merong nagkaka-result sa gano'n. Pero pansinin mo, bakit hindi tumatagal? Kasi na-hype, eh, 'di ba? Na-hype, na-excite, nabudol, 'di ba? Kaya ayoko ng ganyan kasi yung industriya natin ang maapektuhan. Kaya nga sabi ko, sige ito yung training ko kasi dumadami na naman yung gumagawa ng mga gano'n. Hindi ko kayo masisi kasi baka hindi niyo lang alam, baka hindi kayo aware. Pero huwag kayong mag-alala, mamaya ituturo ko sa inyo ano yung puwede niyong ipalit, okey? Una, nagsisinungaling. 'Pag may objection na, networking ba 'yan? So dahil ikaw, hindi mo alam kung paano mag-handle ng objection, sasabihin mo, hindi networking 'to." Kasi alam mo na 'pag sinabing networking, negative agad. So ikaw, unang-una pa lang nagsinungaling ka na agad. Tandaan mo, 'pag sa presentation pa lang o kaya sa pag-i-invite pa lang, nagsinungaling ka na, mahirap nang kunin yung tiwala hanggang dulo, okey? O pangalawa, akala nila 'pag may objection ay negative na agad. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina.
tandaan mo, ang objection ay buying power. Pag ang thinking mo, okay? Pag ang thinking mo, ang objection ay negative, uulitin ko, wala kang mapapasali. Kasi next ka ng next. Kaya ko tinuro sa'yo, simula pa lang, dapat tanggapin mo sa sarili mo yan, dapat i-change mo na yung mindset mo, na kapag may objection at rejection, ang tawag dyan ay buying power, buying signal. Okay? Pangatlo, natatakot. Yung bigla kang tinanong na, invite ba yan? Hala, di ba? Kinabahan ka, pinagpawisan ka, nabulol ka bigla. Bakit? Kasi hataw ka ng hataw, kulang ka pala sa training. Paano pag magaling ka sa basketball? Magaling ka sa billiard, magaling ka sa volleyball. May naghamon sa yung pustahan. Kahit magkano, 'di ba, lalabanan mo? Kasi malakas ang loob mo dahil marunong ka, magaling ka, kasi practice ka ng practice. Bata pa lang, yun na nilalaro mo. Pero kung bago ka at may naghamon sa'yo, hindi ka magaling talaga, kahit nga dribble, baka hindi ka marunong, may naghamon sa'yo, malamang uurong ka. Malamang hindi ka mag-go. Malamang kakabahan ka. Tama ba? Ganun din sa negosyo natin. Kaya nga buti na lang, naka-attend ka ng ganitong training. Tapos ulit-ulitin mo 'to mga ka-entrepreneur, mga ka-negosyo. Kasi 'pag na-perfect nyo 'to, 'pag na-master nyo 'to, kahit sino kausapin nyo, promise ko sa inyo madadalian kayo. Pang-apat, nagiging defensive. 'Pag sinabing negative, 'di ba, pyramiding, scam 'yan, wala namang kumikita diyan. Ang ginagawa mo defensive. Lahat ng resulta, lahat ng permit pinakita mo, okey? Never niyo pong gagawin 'yon mga kanegosyo. Huwag niyong gagawin 'tong apat. Nagsisinungaling, akala nila 'pag may objection ay negative na agad, natatakot, tapos nagiging defensive. Wag na wag niyong gagawin 'yan. So coach, sige nga, hahamunin kita coach. Sinabi mo yung wag namin gawin. Ano naman yung gagawin namin? Yan. O, kilala naman ako, lagi ng mga uma-attend dito. Sino pala dito yung mga first timer? Sige nga, i-type nyo nga yan, coach ako first time. Sino naman dito yung lagi nang uma-attend? Ako coach timer. Timer. Kilala ako rin kasi ng mga lagi uma-attend sa akin. Magre-raise ako, magsasabi ako ng problem. Magbabanggit ako ng mga challenges. Pero hindi ko kayo iniiwan. Hindi ko kayo iniiwan na nakahang. Hindi ako magbabanggit ng problema nang wala akong ibibigay na solusyon. Yan. Hindi ako yung trainer na gano'n. Marami kasi gano'n trainer. Yung yung makapagsalita lang ng maganda, 'di ba? Yung makapagsalita lang na maganda sa pandinig. Pero after ng training, nakahang yung students. Ang ganda ng sinabi ni coach, kaso anong gagawin ko? Tama ba, tama? May mga gano'n kayong na-a-attendan na training? Oh, dito kumpleto Ricardo. Bibigyan ko kayo ng problema, bibigyan ko rin kayo ng solusyon, okey? Hindi ko pala kayo bibigyan ng problema, bibigyan ko kayo ng awareness sa problema, 'yan. Kasi existing na yung problema, 'di ba? Yung nahihirapan kayong mag-handle ng objection, existing na yun, Ia-aware ko lang kayo. Tapos bibigyan ko kayo ng solusyon dun sa existing na problema. Yan. Ayos ba? Ayos? Sige nga, ayos ba? I-type nyo nga dyan, ayos? So ito yung guidelines sa pagsagot ng objection ng prospect or guest. Lalong-lalo yung mga bago, napakaswerte nyo kasi ngayon pa lang, habang hahataw kayo ng todo, alam nyo na agad ito. O 3F. Ano ba yung 3F, coach? Feel, felt, found. Feel, felt, found. Guidelines ito. Para kahit anong objection at rejection ang ma-encounter mo, masasagot mo siya ng tama. Feel, felt, found. O sinabi sa'yo, naku, dami ko ng sinalihang ganyan. Wala naman nangyari. O, di ba? So normally, kapag normal ka na tao,
Normal kang entrepreneur, gagawin mo 'tong 4. Naku, wala namang kumikita diyan, 'di ba? Yung una lang kumikita diyan. Ang gagawin mo, number 1, magsisinungaling ka. Maraming gumagawa ng ganito, wala namang kumikita. Anong wala? Ako nga kumikita na ako dito, eh, 2 weeks. 2 weeks lang pare, 2 weeks. 'Di ba? 15,000. 2 weeks lang pare. Pero yung 2 weeks pala na yun, 5 buwan nagsisinungaling. Pangalawa, negative 'to, teka nga lang, magiging defensive ako. Pare hindi yan totoo pare, maniwala ka sa'kin. Wag mong paniwalaan yung mga negative sa paligid mo, ako ang paniwalaan mo pare. Ito yung mga permits, ito yung mga kumikita, ito lahat ng patunay na maganda 'to. Pare, wag kang maniwala dun, sa'kin ka maniwala. Nagiging defensive. Tingin niyo, yung mga gumagawa ng gano'n, ano nangyayari? Mas nahihirapan o mas nadadalian? Mas nahihirapan sila. Bakit? Kasi ang tao, kapag may objection, expected na nila na ang gagawin mo ay magiging defensive. Lahat ng ginagawa mo, expected na nila. Kaya ang gagawin natin, mga ka-entrepreneur, mga kanegosyo, bibigyan ko kayo ng guidelines. 3F. Feel, felt, found. Sasabihin mo sa kanya, gagawin mo yung hindi niya ini-expect. Ano yung hindi mo ini-expect? Ano yung hindi niya ini-expect? Kakampihan mo siya. Kamukha ng tinanong ko kanina, ang mga negative, kalaban yun o kakampi? 'Di ba kalaban? Emosyon natin, ano yan, kalaban o kakampi? 'Di ba kalaban? Para hindi tayo mahirapan, dapat maging kakampi natin sila. Paano natin gagawin yon? Dito sa 3F. Feel, felt, found. Sige nga, mag-comment nga kayo dyan, ano yung na-encounter niyong objection, ano yung na-encounter niyong rejection. Okay? O for example, networking yan, wala namang kumikita talaga dyan, yung nasa taas lang. Pag normal kang entrepreneur, sasabihin mo, hindi totoo yan. Kukontrahin mo ngayon. Hindi magkakaroon ka ng kalaban. Kasi kinontra mo eh. Ngayon, dahil malalaman mo yung feel, felt, found, magiging kakampi mo sila. Magugulat siya ngayon. Ba, hindi to yung na-expect ko isasagot niya. Ang expectation ko, aawayin ako. Ang expectation ko, magiging defensive siya. Pero bakit? Parang feeling ko, kumakampi siya sa akin. Bakit feeling ko, nag-a-agree siya sa sinasabi ko? Okay? Feel, felt, found. Paano sasagutin yun? Feel. Alam mo pare, naiintindihan kita. Alam mo pare, naiintindihan kita. Alam mo sis, naiintindihan kita. Alam mo bro, nararamdaman kita. Alam mo, naalala ko yung naalala ko yung sarili ko sa'yo dati. Felt, past tense, felt. Alam mo, naiintindihan kita. Kasi nakikita ko yung sarili ko sa'yo dati. Alam mo pare, ganyan na ganyan yung sinabi ko. Okay? Ganyan na ganyan yung sinabi ko sa taong nag-invite sa akin dito. Na akala ko sa networking, pyramiding. Yung nasa taas lang ang kumikita. Found. Pero pare, natuklasan ko. Pero pare, nalaman ko. Iba pala ang narinig, iba ang nakita, iba ang napag-aralan. Tas dun mo na ipapasok yung message mo. Feel, felt, found. Kapag may objection, gamitan mo muna ng ganito. Kailangan maging open arms ka muna, kailangan maging kakampi mo muna, kailangan maramdaman niya nakakampi ka niya. Alam mo pare, naiintindihan kita. Feel. Okay? Kasi, yan din yung nasa isip ko dati. Felt. Pero nalaman ko, found. Feel, felt,
found. Ayos ba, ayos? Naiintindihan kita. Nakikita ko yung sarili ko sa'yo dati nung na-invite ako dito. Pero natuklasan ko. 'Di ba? Masterin niyo yan mga ka-entrepreneur. Promise ko sa inyo, hindi kayo mahihirapan kahit sino kausap niyo diyan. Benta-benta ba yan? 'Di ba? Invite-invite ba yan? May puhunan ba diyan? Kasi wala akong pera eh. Naku pare, naiintindihan kita kasi nung time na na-invite din ako dito, 'di ba nakita mo prinesent sa'yo, malaki kitaan, maganda. So, wait lang, sorry sumilip si misis eh. Na-distract. So, nung na-invite ako dito, pare katulad mo ko wala din akong pera eh. Pero nalaman ko pare yung power of positioning. Kapag nauna ka pala sa iimbitahin bukas, iimbitahin sa next week, iimbitahin next month, pare 'pag sumali yun, under mo na yun. Yun yung naintindihan ko pare. Kaya katulad mo, naiintindihan kita, wala din akong pera, pero naintindihan ko sayang eh. Kasi gusto kong gawin 'to pare kasi ikaw ba, sawa ka na ba sa trabaho mo? Kasi ako sawang-sawa na ako sa trabaho ko that time. Ikaw, ayaw mo na ba ng ayaw mo na ba mababa ng sahod? Kasi ako pare, mababa sahod ko nung that time. Grabe, hindi ko alam kung paano ko siya mapagkakasya. So buti lang na-invite din ako dito. Naintindihan ko siya. Sasali din naman ako next month. Bakit hindi pa ako sumali ngayon? 'Di ba? Gano'n din naman. Nag-e-explain ka pa rin mga ka-entrepreneur, pero pinasukan mo muna ng feel, felt, found. Naiintindihan kita, naranasan ko rin 'yan, pero nalaman ko, feel, felt, found. Oh, ayos ba? Ayos? Sige nga, type ayos nga kung may natutunan. Okay? Oh, sample, objection, at paano ko sasagutin. Bibigay ako ng example siyempre. Tapos magbibigay din ako sa inyo ng script. Magbibigay ako sa inyo ng guidelines. Benta-benta ba yan? Yan. Invite-invite ba yan? Totoo bang may kumikita diyan? Totoo bang effective yan? Tapos ito pa, natatawa kasi ako sa mga reaksyon ng mga student ko every time na tinuturo ko 'to. Kasi nagugulat sila. Meron lang akong binigay na magic word. Sige nga i-type niyo nga diyan, magic word. Meron akong binigay na magic word sa kanila na hanggang ngayon nagagamit nila kasi kahit anong objection, ginagamit lang nila yung magic word. Okay? Benta-benta ba yan? Invite-invite ba yan? Totoo bang may kumikita dyan? Totoo bang effective yan? O, malalaman nyo yung magic word. Tapusin nyo tong training natin. Okay? Kung gusto nyo ma-master to, sasabihin ko sa inyo yung magic word. Okay? O, ngayon, ito. Benta-benta ba yan? For example, hindi nyo narinig lahat ng pinag-usapan natin. Benta-benta ba yan? Ah, hindi naman. Pwede ka naman kumita dito ng hindi ka nagbebenta. Yeah. Nagsisinungaling ka, di ba? Okay? Although pwede naman talaga kumita ng hindi ka nagbebenta. Okay? Pero mamaya, bibigyan ko ng example. Okay, maganda. Invite-invite ba yan? Ako mukhang negative to Sasabihin ko hindi. Kasi mukhang ayaw nito ng invite-invite. So, ngayon, ang gagawin mo, hindi invite-invite to. Networking ba yan? Naku, mukhang negative sa networking to. Naku, hindi networking to. So ginagawa mo yung kanina, yung nagsisinungaling, di ba? Nag, nagiging defensive, etc. O ngayon, ganito lang siya sagutin. Isulat nyo to, i-type nyo to. Kung anong tanong, yun ang sagot. Kung anong tanong, yun ang sagot. Unang guidelines. Pangalawa, kapag tinanong ka ng tanong, sagutin mo ng tanong. Pag tinanong ka ng tanong, sagutin mo ng tanong. Bibilisan ko na lang to.
Benta-benta ba yan? Okey, kung anong tanong, yun ang sagot. 'Pag tinanong ka ng tanong, ibalik mo lang ang tanong, "Bakit? Mahilig ka bang magbenta?" Ibabalik mo yung tanong. Invite-invite ba yan? "Bakit? Mahilig ka bang mag-invite-invite?" Totoo bang may kumikita diyan? Kapag ba pare meron akong pinakita na mga resulta, maniniwala ka ba? Kasi marami sa'tin, marami kaming nakausap, naghahanap ng resulta, kapag nagpakita kami ng resulta, ayaw maniwala. Mga bugok, 'no, mga tatanga-tanga. Nagtatanong ng resulta, 'pag nagpakita ng resulta, ayaw maniwala. Mga bugok 'no, pare? Ikaw ba pare, maniniwala ka ba? Mapapanunok yun, mapapanunok. Oo nga pare, mga bugok yung mga yun, mga bugok. Oo, ako maniniwala ako kasi hindi ako bugok tsaka hindi ako tanga. Totoo bang effective yan? Pare 'pag ba nagpakita ako sa'yo ng mga before and after, mga gumamit ng produkto namin, maniniwala ka ba? Kasi marami sa'min nagtatanong kung effective ba 'to. 'Pag nagpakita kami ng resulta, hindi naniniwala, mga bugok, mga tanga, nanghihingi ng resulta, ayaw maniwala 'pag meron kaming pinakita. Ikaw ba pare, maniniwala ka ba? Binabalik mo ngayon, 'di ba? Tapos inuunahan mo na siya. Benta-benta ba 'yan? O ito na, invite-invite ba 'yan? So ito yung magic word. So alam niyo na kailangan ibalik, ibalik dapat yung tanong. Kung bakit kung bakit yun yung tinuro ko sa inyo. Kasi nakakapagsinungaling ang isang entrepreneur kapag hindi mo alam talaga kung ano yung objection niya. For example, tinanong ka, benta-benta ba 'yan? Ang mindset mo kasi kapag may objection nga, negative, so ikaw naman magsisinungaling ka. Sasabihin mo hindi. Eh, paano kung sabi nung kausap mo, "Sayang naghahanap kasi ako ng benta-benta dahil ang hilig ko kasi magbenta, galing ako sa Avon, galing ako sa Natasha. Kaso yung opportunity mo hindi pala benta-benta." Invite-invite ba 'yan? Naku, hindi invite-invite 'to. Naku, sayang naman kasi galing ako sa dating network marketing, na-busy lang ako sa trabaho pero kung gusto ko ulit humataw, eh, magaling pa naman ako mag-invite. Sayang hindi pala invite-invite yang ino-offer mo. O ngayon, paano mo kakabigin yun? Paano mo babawiin? Alangan naman sabihin mo na, "Ay naku pare, joke lang yun. Ano ka ba, benta-benta talaga 'to. Ay naku pare, ano ka ba, joke lang yun, invite-invite talaga 'to." Puwede ba yung gano'n, ibalik ano, puwede ba yung gano'n, 'di ba? Kaya dapat alamin mo yung totoong objection niya, okey? Benta-benta ba 'yan? O ganito na, makinig mabuti, ganito sagutin. Eto yung magic word mga kanegosyo, i-comment mo diyan, "Sakto para sa'yo 'to." Ilang words ba yun, 3? "Sakto para sa'yo 'to." O 3 words. 3 words, 4 syllables. Ay hindi, 5, "Para sa'yo ito." 6 syllables. Sakto para sa'yo 'to. Yun ang magic word mga kanegosyo. Sakto para sa'yo 'to. Sige nga i-type niyo nga yan paulit-ulit, sakto para sa'yo 'to. Tapos i-explain ko bakit yan ang magic word. Kahit anong objection, sakto para sa'yo 'to. Tapos dapat meron ka excitement level, "Naku pare, sakto para sa'yo 'to." Dapat gano'n, may mataas ang level. Hindi yung, "Sakto para sa'yo 'to." Hindi magiging effective. Dapat lagi kang excited. "Sakto, naku bro, naku sis, para sa'yo 'to." Okey? O ganito na, benta-benta ba 'yan? Bakit, mahilig ka bang magbenta? Naku, gusto ko nga magbenta, eh, kasi mahilig talaga akong magbenta. Sasabihin mo ngayon yung magic word, "Naku, sakto para sa'yo 'to." Marami sa'min, benta-benta ang hanap, ngayon ang lalaki ng kinita. Benta-benta ba 'yan? Naku, ayaw ko nga magbenta-benta, eh. Naku pare, sakto para sa'yo 'to, kasi marami sa'min kumikita kahit ayaw ng nagbebenta. Invite-invite ba 'yan?
Gusto ko kasi bakit? Gusto mo magbenta-benta? O gusto ko gusto ko mag-invite-invite eh. Sakto pare, para sa'yo 'to. Kasi marami sa'min kumikita kasi nag-i-invite. Invite-invite ba 'yan? Bakit? Gusto mo ba ng invite-invite? Naku, ayoko nga eh. Sakto kasi para sa'yo 'to. Marami sa'min ayaw ng invite-invite. Pero kumikita dahil meron kaming sistema. Totoo bang may kumikita diyan? Kapag ba may pinakita ako sa yung resulta, maniniwala ka ba? Kasi marami sa'min, mga bugok, pinapakita namin yung resulta, ayaw maniwala. Ikaw ba pare, maniniwala ka? Oo, maniniwala ako. Sakto para sa'yo 'to kasi marami sa'min merong kumikita ng marami talaga. Gusto mo pare dalhin kita sa office? Gusto mo ipakita ko sa'yo yung mga resulta, 'di ba? Totoo bang effective 'yan? O ganun ulit, maniniwala ka ba kapag nagpakita ako sa'yo ng resulta? Na effective talaga 'to? Kasi marami nagtatanong, mga bugok, nagtatanong ta's hindi naniniwala. Oo, maniniwala ako. Sakto para sa'yo 'to kasi marami kaming before and after na puwede ko ipakita sa'yo at magugulat ka pare sobrang effective nito. Hmm, ayos ba mga kanegosyo, mga ka-entrepreneur? Gusto niyo bang ma-master ito? Gusto niyo bang magkaroon ng script? Kung gusto niyo, sakto para sa inyo 'to. Again, kahit anong objection, kahit positive man yan or negative, sakto para sa'yo 'to, yun ang magic word. Yun ang lagi niyong gamitin. Huwag niyong kalimutan yung 3F, huwag niyong kalimutan yung 'pag tinanong ka ng tanong, ibalik mo lang yung tanong. Kung anong sagot, kung anong tanong, yun din ang sagot. Huwag niyong kalimutan lahat ng binigay ko sa inyo. O ngayon mga kanegosyo, mga ka-entrepreneur, gusto niyo ba ma-master 'to? Sige nga, type yes kung gusto. Tignan ko nga kung mga seryoso talaga 'tong mga 'to. Gusto niyo ba ng script? Gusto niyo ba ng script tungkol sa pagha-handle ng objection, yung kumpleto, 'di ba? Kasi ito limited lang naman 'to, pero I hope na kahit limited time lang tayo, meron ako'y naituro sa inyong okey naman. Okay, may natutunan ba kayo? Sige nga, type yes kung oo. Ayan. O ngayon, kung gusto niyo ma-master ito, kanina nag-type kayo ng FBC, nag-PM kayo sa Coach Rian S ng FBC. Ngayon, para makuha niyo yung buong detalye ng mga trainings ko, pumunta kayo sa Coach Rian S, tapos i-PM niyo ng TFC. Yan. Again, pumunta kayo ngayon sa aking Facebook page, Coach Rian S, i-PM nyo ng TFC ngayon na para kayo yung unang makakuha ng first 20 slots na tuturuan ko, i-guide ko para ma-master at magkaroon din kayo ng mga script. So first 20 lang, paunahan lang kasi sobrang dami nyo nanonood dito ngayon. Pumunta kayo ngayon sa Coach Rian S, i-like, i-follow nyo yung page ko, tapos i-PM nyo ng TFC ngayon na. Sa lahat ng gagawa, sa lahat ng susunod sa instruction, congratulations kasi magre-reply yung chatbot ko sa inyo ng pusa. Magbibigay ng details yun kung paano kayo makakasama sa training ko na kumpletong training. I-PM nyo yung Coach Rian S na Facebook page at i-PM nyo ng TFC. Okay? Yung tatlong letra na yan, kailangan ma-PM nyo ngayon na. Okay? So God bless mga ka-negosyo. Ingat po tayong lahat. And syempre, lagi tayong magdasal at naniniwala ako lahat na nangyayari sa buhay natin, lahat yan may reason. Tinapos mo tong training na to kasi alam ko gusto mong matuto, gusto mong seryosohin to. Kaya ang gawin mo para mas matulungan kita, pumunta ka sa Coach Rian S na Facebook page ko ngayon. First 20 lang to, paunahan lang, at i-PM nyo ng TFC para masama ka sa exclusive training ko na i-guide ko at tuturuan kita hanggat matuto ka at hanggat makuha mo yung resulta mo. God bless mga kanegosyo. Ingat po tayo lahat. This is Rian Saldana na nagsasabi palagi na learn pa more, earn pa more. Dahil kapag tumigil ka na sa pag-aaral, yan na din yung pagtigil ng iyong resulta. Punta sa Coach Rian S, mag-PM ng TFC ngayon na.